Ha? Hindi ko alam kung ilang ulit ko nang naitanong sa isip ko yun at ngayon lang lumabas sa bibig ko. I'm just kidding, don't Babe! Sabay kaming lumingon sa babaeng kararating lang. Agad siyang lumapit kay Richard at pinulupot ang kamay niya sa braso ni Richard. Bakit ang tagal mo? May kukunin ka lang na something from Macy? Tumingin siya sa akin na parang nandidiri. Yeah, tapos na, let's go. Naunang tumalikod si Richard sa kanya at naglakad papalayo. Napaatras naman ako nang biglang lumapit sa akin si Claire na ang sama ng tingin. Binabalaan kita. Mahinang sabi nito na sakto lang para marinig ko. Lumugar ka kung saan ka nababagay. Ang akin ay akin. Napaaray ako nang itulak niya ako bigla. Claire! Naramdaman kong may umalay sa akin para patayuin. Rosemary, what happened? Rinig kong sabi ni Macy, pero hindi ako makatingin sa kanila dahil ang sakit ng likod ko. Bitch, anong ginawa mo sa kanya? Oh, shut up! I just teach her a lesson. Sigaw ni Claire. Nang makatayo ako, napatingin ako sa umalay sa akin, si Richard. Lesson? Kailan ka pa naging teacher, bruha ka? Ramdam ko ang galit ni Macy sa boses niya. Akmang susugurin niya na si Claire nang hilain ko siya pabalik. Pabayaan mo na, hindi naman masakit. Napasinghap siya sa sinabi ko. Tiningnan ako na puno ng pag-aalala. Tumingin siya ng masama kay Richard. Ilayo mo yang bruha mong girlfriend sa paningin ko ha? Baka makalimutan kong girlfriend mo yan. Sabi ni Macy at hinila ako palayo sa mga tao. Marami na rin palang nakatingin sa amin. Nakakahiya. Unang araw ko palang ganito na kaagad ang nangyari. Ayos ka lang ba? Ano pang ginawa sa'yo ng bruhang yon? Hinawakan ko si Macy sa kamay para patigilin. Wala namang nangyaring masama sa akin. Ngumiti ako sa kanya para ipaalam na maayos ako. Huwag ka nang mag-alala ma'am, wala naman po. Gulat akong tumingin sa kanya nang takpan niya ang bibig ko. Huwag mo akong tawaging ma'am kapag nandito tayo sa school. Tumango ako sa kanya nang maintindihan ko. Dahan-dahan niya ring inalis ang kamay sa bibig ko. Lagot sa akin yung babaeng yun. Akala niya siguro kung sino siya. Pangit naman. Gusto kong matawa sa sinabi niya at sa mukha nitong inis na inis. Pabayaan mo na, hindi naman ako nasaktan. Nakangiti kong sabi. Kumunot naman ang noo niya at ngumiwi. Manhid ka ba? Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Simula sa araw na ito, ako nang magiging kakampi mo. Isama mo na si Kylie. Sabi niya. Nakatingin ako sa mukha niyang maganda. Sana lahat magaganda. Ganito kabait kagaya nila Macy at Kylie. Hindi ko alam kung anong nagawa ko at binigyan ako ng mga taong ganito. Hoy! Anong tingin yan? Bawal ka ma-inlove sa akin ha? Lalaki ang gusto ko, Rosemary. Munti ko na siyang hampasin dahil sa sinabi niya, pero naudlot nang maalala kong hindi pa pala kami close masyado. Thank you ha, hindi ko alam kung bakit nagagalit si Claire, pero wala naman akong ginagawang. Good morning class! Hindi ko natapos ang sasabihin ko sana, nang may dumating bigla. Lahat ay nagkagulong bumalik sa upuan nila. Mamaya na lang tayo mag-usap, sobrang strict kasi niyan, kahit ako nga pamangkin ng may-ari rito sinusungitan niya. Bulong sa akin ni Macy nang makaupo siya sa tabi ko. Tanging tango na lang ang tinugon ko at tumingin sa babaeng nasa harap ko. We have a new student. Natahimik ang paligid at ramdam kong sa akin sila nakatingin. Miss, please come in front and introduce yourself. Pakibilisan ang magsimula na tayo. Pagsusungit niya, nakayuko ako habang naglalakad papunta sa harap. Nakakarinig pa ako ng bulong-bulungan. She's a simple girl. Mukhang mahirap. Gago marinig ka ni Macy. Hinayaan ko na lang sila. Huminga ako ng malalim at pagkarating ko sa harap, ngumiti ako sa kanila. Magandang araw, ang pangalan ko ay Rosemary. Sabi ko at agad nang umalis sa harap. Okay, whatever. Rinig kong sabi ng guro. Get your notebook and copy this. Nagsimula siyang magsulat. Kinuha ko ang notebook ko at nagsimulang magsulat. Kailangan kong habulin ang lahat ng naituro nila kahit mahirap. Nasa kalagitnaan ako ng pagsusulat nang may biglang kumalabit sa akin. Huminto ako at lumingon sa likod. Bumungad sa akin ang nakangising si Lino. Hi, sabay tayong mag-lunch mamaya ah. Wala kang choice kundi pumayag. Nakangiting sabi nito. Magsasalita na sana ako nang biglang sumingit si Macy. Ikaw, may choice na tumigil. May kasama siyang mag-lunch mamaya, hindi mo ba nakikita? Pagtataray niya. Ang damot mo talaga.
Una si Kylie, ngayon si Macy. Hindi ko naman sila kakainin. Kita ko kung paano ngumisi si Lino at bumalik na sa pagsusulat. Kainin kita ng buhay, makikita mo. Si Macy. Well, naman this girl. Sige nga, eat me. Mr. Toledo and Miss Villamor, get out, now! Halos malaki ang mga mata ko nang sumigaw ang teacher. How many times do I have to told you na ayaw kong may nag-uusap sa klase ko? Hindi porket mga mayayaman kayo ay hindi na kayo Hindi natapos ang sasabihin niya nang biglang tumayo si Macy at Lino at sabay lumabas. Natahimik akong nakatingin sa kanila na walang baka sa mukha ang kaba, samantalang ako rito ay natatakot sa inasta ng teacher. Pinabalik na niya kami sa pagsusulat hanggang sa matapos ang oras ng klase. Wala akong maintindihan sa pinapasulat niya. Sana may oras akong pag-aralan sa bahay yun. Nang matapos ang klase ay agad akong lumabas para hanapin si Macy. Hindi naman ako nahirapang hanapin siya dahil nakatayo silang dalawa ni Lino na ang sama ng tingin sa isa't isa. Nang makita ko si Lino, ngumiti siya sa akin at nilapitan ako bigla. Ang ligalig naman ng isang to. Tara, lunch tayo. Gulat akong tumingin sa kamay niya sa braso ko. Napaawang ang labi kong pinagmasdan siya. What? Tara na. Hayaan mo na yan si Macy. Dagdag niya pa at hinila ako. Kahit si Macy nakatayo lang at gulat ding tumingin kay Lino. Nang natauhan siya, tumakbo siya at hinila ako palayo kay Lino. Ako nga ang kasama niya, Lino. Pwede ba umalis ka nga? Naiinis ako sa pagmumukha mo. Pagtataray niya at hinila ako papalayo kay Lino. Huwag kang lumalapit kay Lino. Kapag nakuha niyang pagkababae mo, iiwan ka kaagad. Gulat akong tumingin sa kanya. Nasubukan mo na ba? Tanong ko at siya naman ang lumaki ang mata. Gaga ka? Hindi, malamang. Virgin pa ako, no? Sabi niya. Nakarating kami sa kantin at dahil wala akong pera, si Macy ang gumastos ng lahat. Nakakahiya nga at pinagtitinginan kami ng ilan dito. Siguro nagtataka sila kung sino ako at kung bakit ko kasama ang pamangkin ng may-ari ng paaralan na to. Habang tahimik kaming kumakain ni Macy, bigla kong naramdaman na may umupo sa tabi ko. Pagkalingon ko, si Kaden ang bumungad sa akin na nakangiti ng malapad. Ngumiti rin ako sa kanya. Uy, galing! Pareho tayo ng pagkain. Baka sa boses niya ang tuwa. Pinakita niya sa akin ang dala niyang pagkain na pareho nga kami. Kanin and fried chicken lang naman pero mukhang proud na proud talaga siyang pareho kami. What are you doing here, Kaden? Pagtataray ni Macy sa kanya. Kumakain lang, wala akong makitang pwesto eh. Sagot naman ni Kaden. Tiningnan namin sabay ni Macy ang paligid. May nakita akong maraming bakante kaya napakunot ang noo kong tumingin kay Kaden. Bulag ba siya? Huwag kami, Kaden, ang daming pwesto. Binigayan ng mga cringe fan girls mo. Akala ng mga yan isa kang dambuhala. Mas gugustuhin pa yata nilang tumayo para makaupo ka. Cringe. Ang daldal talaga ni Macy. Hindi naman siguro ganito si Ma'am Eliza kadaldal. Let me eat peacefully, Macy. Para ka namang kakambal. Tabi. Sabay kaming tumingin sa bagong dating. Seryosong nakatayo si Richard. Tinula kasi niya bigla si Kaden sa upuan. Gulat akong tumingin sa kanya. Pabalik-balik ang tingin ko sa kanilang dalawa ni Kaden na halatang nasaktan ata. Tumayo ako at inalayan si Kaden. Aayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti nang makaayos siya ng upo. Tumingin siya kay Richard na seryosong nakatingin din sa kanya. Nagpapalitan sila ng tingin. May nangyari ba sa kanila? Bakit sila nag-aaway? Andito na naman kayo para manggulo. Kumakain yung tao eh. Hindi nila pinansin si Macy. Patuloy pa rin silang nagtinginan. May nararamdaman akong hindi maganda sa kanilang dalawa. Di ba magkaibigan sila? Dude, you don't have to push me away. Puntahan mo na lang si Claire na masama na ang tingin dito. Sabi ni Kaden. Tumingin ako kung saan siya nakatingin. Si Claire nga na umuusok na ata ang ilong na nakatingin sa amin. We need to talk. Sabi ni Richard na nakatingin pa rin kay Kaden. Wala naman tayong dapat pag-usa. Not you. Pinutol niya sa pagsasalita si Kaden. At tumingin siya sa akin. Napalunok ako ng 2 beses dahil sa tingin niya. Ano na naman ba ang ginawa kong mali? Kumakain ako ng tahimik dito. We need to talk, Rosemary. Nandito kaming dalawa sa kotse niya. Habang hinihila niya ako kanina, pinagtitinginan kami ng mga tao. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita dahil ang tahimik niya. Bakit niya ba ako dinala rito? Tumikhim ako ng 2 beses bago magsalita.
Ano po palang pag-uusapan natin, sir? Tanong ko, hindi siya lumingon sa akin. Are you okay? Tanong nito. Po? Lumingon naman siya sa akin ng seryoso. Wala bang masakit sa katawan mo? Tanong niya ulit. Nagtataka na ako sa kanya. Bakit naman ako masasaktan? Wala naman po, sir. Sagot ko na lang. I'm sorry for what Claire did you earlier. Ay, ayun ba ang dahilan kung bakit siya nagtanong? Umiwas ako ng tingin sa kanya. Halos nakalimutan ko na nga ang ginawa ng babaeng yun eh. Nakalimutan ko na po, sir. Iyon lang po ba ang sasabihin niyo? Tanong ko. Kung yun lang, hindi naman niya ako kailangang hilain ng mabilis kanina. Kita ko kung paano siya umiwas ng tingin sa akin. Sinundan ko ang tingin niya pero pilit niyang iniwas. Ayun lang. Sabi nito na ikinatango ko. Okay po, balik na po ako sa klase. Akmang bubuksan ko na sana ang pintuan nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Gulat akong tumingin sa kanya. Ang lapit namin sa isa't isa. Munti ka nang magkabanggaan ang mga noo namin. Tumingin siya sa kamay naming dalawa at siya naman ang naunang bumitaw. Umayos siya ng upo at lumunok ng 2 beses. Ano bang trip ng taong to? May sasabihin pa po ba kayo? Tanong ko. Bumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Don't go near Kayden. Sabi na naman niya. Wala naman pong problema kay Sir Kayden. Ano po bang dahilan? Tanong ko. Wala naman akong nakikitang masama para maging kaibigan si Kayden. Just don't go near him. Sabi nito at umiwas ng tingin. Napanguso ako sa inasta niya. Wala naman siyang katanggap-tanggap na rason. Parte ba ng trabaho ko ang hindi ko maibigan sa ibang tao? Stop doing that. Lumingon ako sa kanya nang magsalita ulit ito. Opo, masusunod sir. Hindi na po ako lalapit sa kahit na sino. Mahinang sabi ko. No, I mean yeah, but stop pouting. Tiningnan ko siya nang may pagtataka. Magsasalita pa sana ako nang may biglang kumatok sa bintana. Bumungad sa akin ang mukha ni Macy na nagmamaktol. Iniwan ko pala siya kanina. Sir, labas na po ako. Sabi ko at lumabas na. Agad naman akong nilapitan ni Macy na nakakunot ang noo. Ang tagal niyo naman. Bungad niya sa akin. Sabay kaming lumingon kay Richard na lumabas na rin. Nilapitan siya ng kapatid niya at sinuntok sa braso. Bakit mo ba siya kinuha kaagad? Alam mo bang galit na galit si Claire sa ginawa mo? Naku naman Richard. Baka mapahamak si Rosemary sa ginagawa mo eh. What's your problem? Sunod-sunod nitong sabi. Tiningnan lang siya ni Richard at umalis na. Napasinghap si Macy sa ginawa ng kakambal niya. What a jerk, twin. Sabi nito. Humarap siya sa akin na may panghuhusga sa mukha. Agad akong umiling para sabihin na mali ang iniisip niya kung ano man yun. Anong ginagawa niyo rito? Tanong nito. Kumapa ako ng sagot. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan kahit na wala naman talaga kaming ginagawa. Nag-uusap lang kami. Sabi ko. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong niya ulit. Ang sabi niya lang, layuan ko raw si Kayden. Sagot ko. Kumunot lalo ang noo niya. I wonder why. Anyway, hayaan na nga, tara na. Hinila niya ako paalis. Ang hilig manghila ng magkapatid na to. Natapos ang buong araw ng klase. Mababait naman ang mga kaklase ko. Sa katunayan, nagkaroon agad ako ng iilang kaibigan at nakakausap. Ganito pala ang pakiramdam na nakapag-aral ulit at maraming nakikilala. Ano, kumusta ang unang araw ng eskwela? Halata sa mukha ni Manang na masaya siya. Napangiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya. Gusto ko na agad mag-day off para ibalita kay Ruby ang lahat. Sobrang saya ko, Manang. Ang bait nila Ma'am Eliza. Nakangiti kong sabi. Sa bagay, kung bata lang inaalagaan ko, baka hindi sila pumayag na mag-aaral ako. Malaki na rin naman ang pinapaalaga nila at nakakasama ko pa araw-araw. Habang naghahanda kami nila Manang at ate, may biglang humila sa akin. Sisigaw na sana ako nang maramdaman kong may nakatakip na kamay sa bibig ko. Gulat akong tumingin sa taong nanghila sa akin. Si Macy. Sumenya siya sa akin na mahina kaya iyon ang ginawa ko. Nakatingin pa rin ako sa kanya. Nagaantay akong magsalita siya. Alam mo ba kung nasaan ang kakambal ko? Biglang kumunot ang noo ko sa tanong niya. Kanina lang ay pumasok si Richard sa kwarto niya. Baka nasa kwarto niya lang. Sagot ko pero umiling siya. I went to his room but no sign of his face. Gosh,
Tumakas na naman siguro yun. Bigla akong nanlumo sa sinabi niya. Saan naman nagpunta ang lalaking yun? Halika. Hinila niya ako paalis ng gate. Huminto siya nang huminto ako. We need to find him, Rosemary. Dapat hindi na ako mangingialam sa kanya kasi ayaw niya naman na mangialam ako o tayo. Pero I feel something bad will happen tonight. Baka sa boses at mukha niya ang pag-aalala. Tumingin ako sa loob ng bahay. Kita ko ang mga anino nila sa loob na gumagalaw. Hinila na ulit ako ni Macy pasakay sa kotse niya. Saan ba siya nagpunta? Tanong ko. Pati tuloy ako ay mas lalong kinabahan. Bakit naman kasi tumakas ang gagong yun? I heard Claire will have a party tonight. I don't know kung anong party pero si Richard lang inibita niya. Si Kaden wala roon at ibang kaibigan ni Richard at hindi alam ni Richard yun. Narinig ko kasing nag-uusap kanina si Richard at Claire. Pumunta ata siya kasi gusto ni Claire at alam kong galit na galit ang bruha dahil narinig kong ayaw ni Richard. Umalis ako saglit para may kunin at pagbalik ko sa kwarto niya, nakita kong nakabukas lang ito at wala siya sa loob. Pati yung motor niya wala. Lagot ako kay mami nito. Mukha na siyang naiiyak habang ang haba ng sinasabi. Alam mo ba kung saan sila? Tanong ko ulit. Nanlumo ako nang umiling siya at napabuntong hininga. Patay na. Can you get my phone? Call Kaden and ask him kung asaan si Claire. Tinuro niya ang cellphone niya sa bulsa nito. Buti at huminto pa ang kotse kaya nakuha ko kaagad. May passcode pa. Pinakita ko sa kanya at gamit lang ang daliri niya nabuksan na agad. Hinanap ko agad ang pangalan ni Kaden sa kontak niya. Hindi naman ito bago sa akin na gumamit ng ganito kagarang cellphone. Dahil ganito rin naman ang cellphone ni Rubin ni regalo ko. Oh Mike, Kaden? Hindi ko siya pinatapos. Mukhang nagulat naman siya dahil biglang tumahimik. Si Rosemary to. Dagdag ko pa. Nakarinig ako ng pagsinghap mula sa kabilang linya. Oh, Rosemary, anong nangyari? Nasaan si Macy? Ayos lang ba kayo? Tanong niya. Oo, ayos lang. Kasama ko ngayon si Macy. Itatanong ko sana sa'yo kung alam mo kung nasaan si Claire at si Sir Richard. Sabi ko. Nag-antay ako ng sagot niya dahil ilang minuto ay tumahimik ito. Ha? Hindi ba sinabi kung saan sila pupunta? Tanong nito. Pasensya na, hindi ko alam eh. Ang sabi lang ay may alis siya. Dagdag pa nito. Pero alam mo kung asan si Claire. Pwede ko bang malaman? Nag-aalala kasi si Macy at baka ako rin ang malagot sa mga magulang niya. Nakakahiyamang sabihin dahil nagmumuka akong nagmamakaawa sa kanya. Pero wala akong pakialam. Baka mawalan ako ng trabaho kapag hindi ko makita si Richard. Okay fine. I'll text the address. Wait me there. Susunod ako sa inyo. Magsasalita pa sana ako para magpasalamat pero binabaan niya na ako. Anong sabi niya? Tanong ni Macy. Ititext niya raw kung nasaan sila Richard at susunod daw siya. Sagot ko naman at ibinalik ang cellphone sa kanya pero pinigilan niya ako. Bring it, I'm driving. I can't read his message. Sabi niya kaya tumango na lang ako at sinunod siya. Hindi rin naman nagtagal, nag-vibrate ang cellphone niya at kinuha ko kaagad ito. Binasa ko ang nakasulat. Malayo ata ang Tagaytay. Hindi ko siguradong sabi. Napamura naman bigla si Macy. Ang layo, but we can't go back. Buwisit na Claire yan. Inis na sabi niya. Tumahimik lang ako. Matulog ka na lang muna, Rosemary. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo. Malamig na sabi nito. Halata ngang naiinis siya sa nangyayari. Lakas din kasi ng tama ni Richard. Alam nang bawal siyang umalis. Pinapasakit niya ang ulo ng mga tao. Ganon niya ba kamahal si Claire at gagawin ng lahat makasama lang ito? We're here. Dahan-dahan akong nagunat nang marinig ang boses ni Macy. Tiningnan ko ang paligid. Ang ganda ng tanawin kahit gabi. We'll just find a resort here at doon tayo magstay. It's already midnight. Mamaya na natin sila hahanapin. Dagdag ni Macy. Lumabas na siya at sumunod naman ako. Papunta na rin si Kaden. Sabi pa nito. Si Richard, tinawagan niyo po ba? Mahinahon kong tanong. Umiling siya. Hindi pa. Mamaya ko na lang yun sasakalin. Tara na, magpahinga na lang tayo. Sagot niya. Hinila niya ako papunta sa kung saan. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Siguro sobra na rin ang tulog ko dahil nakatulog ako sa biyahe. Tiningnan ko si Macy sa katabing kama ko na mahimbing ang tulog. Halatang napagod ka mamaneho. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa banyo. Pakiramdam ko nakaramdam ako ng dumi sa katawan.
Gusto kong maligo pero naalala ko na wala pala akong damit na dala. Pagkatapos kong maghilamos, lumabas ako at nadatnan pa rin na mahimbing ang tulog ni Macy. Aayusin ko na sana ang kumot niya nang bigla siyang gumalaw at nagising. Good morning, antok na sabi nito. Good morning, wala pala tayong umagahan. Baka gutom ka na. Sabi ko, bumangon naman siya at tinayos ang buhok. Ang ganda ng babaeng to. Kung lalaki lang siguro ako, liligawan ko siya. Pinagmasdan ko siya kung paano siya magtali ng buhok. Baka mahulog ka sa akin, magselos pang kapatid ko. Taka naman akong tumingin dahil sa huli niyang sinabi. Magselos? Taka kong tanong. Ngumiti siya tumiling bago tumayo sa kama niya. Wala, tara na. Bibili rin tayo ng damit. Dito na tayo kakain at hahanapin pa natin si Richard. Sabi nito at naunang lumabas. Pinagmasdan ko lang siya. Nagtataka pa rin sa sinabi patungkol kay Richard. Magsiselos? At anong sabi niya? Hindi ako mahulog sa babae no, kahit maganda siya. Nakabili kami ng damit at nakapagbihis na rin. Ngayon ay patungo na raw kami sa sinasabi niyang kainan. Ang ganda ng lugar, pati ang dagat na nakikita ko ngayon. Habang kumakain kami ng tahimik, nakarinig kami ng usapan. Pamilyar ang boses ng iba sa kanila. So, they're here. Napatingin ako kay Macy nang magsalita ito habang nakatingin sa likod ko. Agad naman akong lumingon at doon ko rin nakita ang ibang kaibigan ni Richard at siya mismo, katabi si Claire. Hindi ko na naman maintindihan kung bakit ako nakaramdam ng kakaiba sa dibdib ko habang pinagmamasdan sila ngayon. Umiwas ako ng tingin at binalik ang atensyon sa pagkain. Finish that, pupuntahan ko lang sila. Akmang tatayo siya nang pigilan ko ito. Padalos-dalos, baka kung anong gawin niya, magkagulo pa. Sigurado po ba kayong susugurin mo sila? Sa kalagitnaan ng tawanan nila? Nahihiya akong tanong. Kita ko kung paano kumunot ang noo niya at napasingkit ang mata. Seriously, Rosemary? Sayang naman ang pagpunta natin dito kung hindi ko sasakalin ng kakambal ko. Ako ang malalagot kay Daddy. Oh, scratch that. Ikaw ang malalagot kina nanay. Bigla kong naalala ang trabaho ko. Putik naman kasi tong alaga ko, sakit sa ulo. Tumayo ako at hinayaan na lang din ang pagkain. Kahit unang tikim ko ng masarap na pagkain, pahama ka talaga, Richard. Richard! Napatigil ang tawanan at gulat silang tumingin kay Macy na nag-aalboroto na sa inis. Napaawang ang bibig ni Richard nang makita ang kapatid. Nang bigla siyang lumingon sa akin, biglang sumeryoso ang mukha niya at binalik ang atensyon kay Macy na nakakunot na ang noo. What are you doing here? Tanong nito. I should be the one who asked you that, Richard. What are you doing here? Pagtataray ni Macy. The last time I check, it's my life. Excuse us. Paalam niya sa mga kasamahan at hinila niya si Macy papalayo. Tatalikod na sana ako para lumayo rin sa kanila nang biglang may humawak sa likod ng damit ko. Sumama ka. Nagmaneho kayo para lang sa akin? Seriously, Macy, malaki na ako, hindi niyo na kailangan gawin yan. Seryoso pa rin ang mukha niya habang nagsasalita. Sinama mo pa tong babaeng to. Dagdag niya tumirap sa akin. Bakla ka o girl? Magagalit sa kanya sina Daddy kapag nakitang wala ka sa bahay, Richard. Hindi ka ba naawa kay Rosemary kung mawalan siya ng trabaho dahil sa katigasan ng ulo mo? Ganito pala kapag seryoso at naiinis si Macy. Napabuntong hininga si Richard. Ano bang ginagawa ko rito? Alis po muna ako. Sabi ko sabay silang lumingon sa akin. Nakakaistorbo po ako sa usapan. Akma akong tatalikod nang biglang hinawakan ni Richard ang kamay ko. Nakaramdam ako ng kaba at pagkuryente sa katawan. Nakatingin lang ako sa kamay niyang nananatiling nakahawak sa kamay ko. Dito ka lang. Maotoridad niyang sabi. Napalunok ako ng 2 beses na nakatingin pa rin sa kamay naming dalawa. Napabitaw lang siya nang biglang may tumawag sa kanya. Si Claire. Ang tagal niyo namang mag-usap. And excuse me, what are you doing? Why you're holding my boyfriend's hand? Nakataas kilay niyang tanong sa akin. Hoy babae, she's not doing anything. Saka bakit mo ba dinala si Richard dito? Si Macy nang nagtanong. Sumama naman ang mukha ni Claire. Masama na nga, lalo pang sumama. And why was that? I mean, he's my boyfriend. Of course, he can do anything with me. Ano bang pinuputok ng butsi mo at nagagalit ka riyan na sumama siya sa akin? Diyos ko naman, nagharap ang 2 maldita. Magtataray pa sana ulit si Macy nang magsalita si Richard. Stop that, Claire. Just tell them na uuwi na ako. Gulat na napatingin sa kanya si Claire.
We're not yet enjoying, babe. Uuwi agad tayo. Baka sa boses niyang inis. Ako lang uuwi, Claire. You can enjoy with them. Let's go, Macy and Rosemary. Nauna siyang umalis sa amin. Nakanga at inis na mukha pa rin si Claire. Natawa si Macy kaya mas lalong nainis ang bruha. Oops, your boyfriend didn't choose you. How poor little girl. Nangiinis na sabi nito bago tuluyang umalis. Aalis na rin sana ako nang bigla kong hilain ni Claire. Nanilisik ang mata niya sa akin. Still, stay away from him. You don't know who am I. I will make your life miserable, begging me to stop torturing you. So back off, stupid bitch.